Kasong plunder ang kahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Yan ang kinumpirma ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Isasampayan ng Ombudsman anumang araw ngayong linggo. Kumbaga, umiinit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. Ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Una nang sinabi ni Senator Marcoleta na handa itong sumuko sa mga otoridad sa kalimang hainan na siya ng arrest warrant. Arestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasako. Iginiit ni Marcoleta na ginigipit ito dahil sa pag-iimbestiga niya sa maanumalyang flood control projects. Pilit na pilit raw ang mga kasong plunder ayon kay Marcoleta dahil wala naman umano siyang ninakaw na public funds. Itinahiri ni Marcoleta ang posibilidad na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang napipintong pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Pero bukod kay Senator Marcoleta, kasama rin sa makakasuhan si dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa senador. Pero sa tanong na binabawasan ba ng ombudsman ang bilang ng mga minorya sa Senado, depensa ng ombudsman. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito dahil motu proprio, apparently the crime was committed. May posibilidad ring masuspindi si Marcoleta sa kanyang tungkulin bilang senador, kagaya ng 90-day preventive suspension na ipinataw ng Anti-Graft Court kay Senator Jinggoy Estrada na may kaparehong plunder complaint. For preliminary investigation naman ang mga reklamo laban kay Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero. Pero bakit dadaan pa sa preliminary investigation ng reklamo kay Villanueva kung nabanggit na dati na masasampa na ng kaso ang senador? Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. May kasunduan na rin sa pagitan ng Office of the Ombudsman at kay dating Public Works Secretary Manuel Bunoan na magiging state witness ito kaugnay sa flood control scandal. Is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from his testimony. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magkasampayan ng kaso na, sa Sandigan na yan. Plunder, sir, di ba? Ha? Plunder. Kasama po dito yung mga correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Remulla. Magpapail na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman na si Mike Defensor. Kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng diyan hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Remulla, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. Opo, unahin ko lang muna ma'am yung naging pangyayari sa pre-trial conference ng isang buong linggo po. Ano bang mga nakikita nyo doon? Ano bang mga naging punan ninyo? Kasi kita natin medyo, hindi lang medyo, mas maingay itong nasa prosecution na sinasabi nila mahina, meron pa tayong naririnig na tunog lata. Hindi po ba ma'am kung feel nila na tama sila, mali yung kanilang kalaban, hahayaan na lang nila yung kalaban nila na magkamali? Attorney. Well, isa pa yun, na ang napansin natin ay parang meron silang comms operation ongoing dito ang prosecution. Dahil imbis na hinahayaan na lang nila to let the evidence speak for itself, kumbaga, yun na lang ang magsalita, ipresentahan nila yung kanilang kaso, parang mayroon pang paglilitis na nangyayari sa labas ng Senado. Mayroon pa silang pag-characterize ng ebidensya ng depensa na kaya siya mahina, may mga ganun nga. Meron pang mga komento kung dadating ba si VP Inday o hindi.
At nakita natin na kadalasan ay hindi naman ito necessary na sabihin. So, ang nakikita natin ay posibleng meron silang PR or public relations management or management ng kanilang communications, that mayroong strategic approach sila dito. Unfortunately, hindi the defense is not playing. Kumbaga, sila lang ang gumagawa nun, kung kaya't napapansin in contrast dun sa ginagawa nila na hindi pumapatol ang depensa. Sumasagot sila ng katanungan, pero wala tayong nakikitang mga birada o tirada o even komento doon sa sinasabi ng prosecution. So this is, kumbaga, asymmetrical ang nakikita natin na communications na nangyayari. Opo, kung ikukumpara natin sa nakalipas na mga umusad talaga na impeachment, nagkaroon talaga ng impeachment trial. Unusual po ba itong mga ganitong meron pang pa-AVP, attorney? Well, oo nga, kakaiba talaga yung EVP na yan. Kumbaga, yung kanilang parang short trailer, film, whatever, ay wala pong naibahagi na impormasyon na makakatulong sa publiko na maintindihan ang mga proceedings dito sa impeachment. Instead, ito ay purely public relations, pag-project ng kanilang imahen, pag-project ng kanilang sarili, pati nakasama na rin yung mga kasuotan nila. Pero like I said, asymmetrical ito, kabila lang ang nagpresenta ng gano'n. Meron parang trailer siya ng telenovela, ng parating na telenovela, ito yung sneak preview. Unfortunately nga, seryoso kasi ito. At nakikita po na mayroon silang napaka-unnecessary na mga galawan katulad ng ganito na hindi naman nakaka-contribute sa diskusyon, and instead parang nakakasama pa ng kanilang kaso. Dahil nga, bakit ang dami mong extra na kailangan gawin kung malakas naman ang kaso mo, bakit pa? But in this case, it's possible na ang ginagawa nila is they're trying to, alam nilang mahina yung kaso, or talagang gusto nila na kumpleto, meron silang projections, minamanage nila yung image. Unfortunately, I don't think they're doing it very well. So sayang yung effort, and of course, papasok na rin sa diskusyon dyan, sino bang nagbayad ng mga yan? Sino nagbayad ng lawyer? Sino nagbayad ng PR? Sino nagbayad ng AVP? So, Opo. It's not working. Parang nagdagdag din ata sila ng mga private prosecutor. Pero, ito po ba ay posibleng pagma-mindset din, attorney, considering meron pang isang nakapending sa Korte Suprema na petisyon na kumo-question nga na posibleng sa isang iglap lang, parang kanta, na wala rin lahat. Parang kagaya nung pinakaunang pag-question po, attorney, para ma-mindset na ganito kasama ang pangalawang Pangulo tapos ibabasura nyo lang. Maaari bang ganon, attorney din? Well, kung ang target nila ay ang Korte Suprema, ay baka mapagalitan pa sila. Pero, ang tingin ko dito is meron silang target audience, and yung target audience ang electorate. Kasi, kumbaga, ang nasa isip ng mga ito is, kung matalo man sila, at least makasira man lang. Maapektuhan nila in trust and approval ratings ng Vice Presidente. Kasi yung goal ay hindi na para ipanalo, simply maipanalo yung impeachment, because medyo mahirap na yon at this point. Nagbabaka sakali sila na baka makapuntos man lang sila doon sa depensa at magamit nila yon sa darating na eleksyon sa 2028. So alam naman natin na ang isang impeachment case ay hindi lang strictly legal, ngunit political process ito. So ginagamit nila talaga ang kanilang politika dito at in the hopes na mayroon silang mapuntusan pagdating sa depensa. Opo. At during sa mismong trial na ma'am, hindi na sila pwedeng maglatag pa ng karagdagang mga ebidensya, no? During sa pre-trial, kung ano yung mga sinasabing mga namarkahan na, yun lang yung pwedeng mailatag nila during sa trial. Sa side ng prosecution, mas stricto yun. Dahil sa defense, dapat mas liberal. Ganun po kasi sa regular trial courts, lalong-lalo na doon sa criminal proceedings.
So, pinapayagan, may leeway na binibigay dun sa depensa, lalong-lalo na kung may mga newly discovered evidence in the course of trial. So, maaaring mapagbigyan ng depensa. Mas stricto pagdating sa prosecution. Usually bound sila doon sa kanilang markings. Opo, doon po sa markings, ma'am, isa din sa nagkaroon ng debate ba, kaya daw tumagal kasi may magkakapareho naman daw sila pero hiniwalay pa yung markings sa regular po na korte. Ano po ang advantage or disadvantage or ano ba talaga yung patakaran doon or diskarte na yan ng magkabilang panig? Ano ang advantage? Well, normally kasi in a criminal proceeding, malaki ang binibigay na leeway nga sa defense. Kasi nga meron tinatawag tayo na presumption of innocence. So kailangan ma-overcome ng prosecution yan. So ang burden dito ay ang prosecution, kailangan mapatunayan nila ang kaso nila. Ang depensa, wala silang kailangan patunayan. Kasi kung mag-fail ang prosecution, the presumption of innocence will vest. Kumbaga, yun ang mananaig. So kahit nga hindi organized yung defense, o kahit iba-iba yung teorya, maaari silang magpresenta kahit hindi harmonized yung defenses sa nasasakdal, okay lang yon. Pero sa prosecution, everything has to make sense. Kung meron silang theory of the case, yung theory of the case kailangan consistent pagdating. Pero of course, it will be theories presented per impeachment article. So, ang distinct advantage talaga is always on the defense. Opo. Dito po sa yung mismong pagkakasunod-sunod ng pag-uusapan kasi nasa at least 4 na articles of impeachment ito. Sino po yung magde-decide po, ma'am? Halimbawa, unahin ba natin tong 3, unahin ba natin yung 4, 5, or sino ba yung magde-decide nung anong unang tatalakayin? Sole discretion yan ng prosecution sa pagpresenta nila ng sarili nilang kaso. The same with the defense. Sila po ang magde-design ng kanilang presentations kung ano yung pagkasunod-sunod. And in fact, pwede silang magtanggal ng witness. Basta nasabi na nila, may listahan sila ng witnesses, meron silang option na tanggalin yung iba sa kanila kung hindi na po naaayon sa kanilang theory of the case. So they can remove. Pero yung order and yung design kung paano nila ipipresenta, that belongs to each of the parties. So, meron silang parehong presentations, sila po yung magde-decide nun. Doon sa number of trial dates, kada articles of impeachment, sino naman ang magde-decide kung ilang araw igugugulin natin dito? Sila din, the parties din. So, yung lawyers ang magde-decide. Halimbawa, I understand na humingi ng something like 60 days ang prosecution and 30 days yung defense. So, that's their sole discretion yan. Although I understand na ang prosecution dito ay humingi ng mas marami pa daw kaysa sa kailangan nila just in case. So maaari rin sila magbawas. So